Flood control probe itutuloy na po sa susunod na linggo. May live report si Bombo Jello Aganan. Bombo Genesis, kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na muli nang bubuksan ng investigasyon sa flood control scam at magkakaroon na ng pagdinig sa susunod na linggo. Nauna lang sinabi ni Tulfo na bubuuhin muna ang mga miyembro ng komite sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes, July 27 upang may pagpatuloy ang investigasyon nito sa malawakang katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Ngunit maaari pa niyang maisagawang pagdinig sa Huwebes o Biyernes sa susunod na linggo dahil ito ang mga araw na may libreng silid na magagamit ang komite. Pag na siguro, pinaka-earliest problema, punong-puno yung mga rooms. Tapos siguro talagang the only one, pag walang talagang Thursday or Friday siguro, baka Friday. Sinabi ni Tulfo na iimbitahan nila ang mga dating bodyguard sa Saldico ngunit nilinaw niyang kinakailangan munang magsumite ng kanilang mga affidavit ang mga ito. Pinaliwanag ng senador na mahalaga ang pagsusumite ng nasabing affidavit ng mga dating bodyguards upang matukoy kung mauulit lamang ang mga naunang personalidad na inaakusahan ng mga ito na kasalukuyan ng iniimbestigahan ng the Office of the Ombudsman at Department of Justice o DOJ. Bigyan din niyang mawawalan lang ng saysayang pagdinig kung parehong mga tao lamang ang ituturo ng mga ito na kasalukuyan ng iniimbestigahan. Aniya, pagtutuunan nila ng atensyon kung may mga bagong pangalan man na babanggitin ang mga naturang dating bodyguards. Yung mga sinasabi po ng 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila, so we will be inviting them. Pero, natin, I want an affidavit from them. So, yun po, imbestihan natin. Yung kung may mga dadalhin na naman sila ng mga kaso na nandoon na sa ombudsman, hindi ba parang kakasuhan na kung the same persons lang naman na bring up nila dito yung topic, sabihin na si ganito, kung nasa ombudsman na, kakasuhan na ng ombudsman. Yung mga congressman at mga contractor, ang DOJ ang nag-handle. And what I've heard, parang pinapa-restitute silang lahat. So, at saan papapasok sa investigasyon namin? Ipapakasuhan na sila ng ombudsman. Ganun din ang DOJ. Maaari rin umanong imbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang umano'y mga ghost project sa Taguig na binunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson kamakailan. Ngunit sinabi ng Blue Ribbon Chair na hindi pa isinusumiti ni Lacson ng mga dokumentong meron ito na maaaring maging ebidensya sa mga umano'y ghost projects. Nilinaw naman ni Tulfo na dadaan rin muna ito sa mga masusing pagsusuri bago ikonsidera ng komite sapagkat seryosong issue aniya ito. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing. Yes, sasubmit niya. Well, of course, we'll have to review that. Tingnan natin. We really have to look into that kasi serious it's a serious matter. Matatandaan na nag-ugat ang pagbubunyag ni Lacson sa mga naturang proyekto matapos ang mga maanghang na patot sa dahan nila ni Senator Alan Peter Cayetano na nagsilbing dating kongresista sa Taguig. Ayon kay Lacson, natuklasan ng kanyang opisina sa kanilang pagsisiyasat na mayroon umanong 2 ghost projects sa naturang lungsod at maraming slope protection projects na nagkakahalaga ng 100 milyong piso bawat isa. Kung kaya't lumalabas aniya na umabot na sa 2.385 billion peso ang insertion ng Taguig City sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Nauna lang itinanggi ni Cayetano ang mga aligasyon ng ghost project sa Taguig at iginiit na wala umanong ebidensya ukol dito batay sa mga naunang pagsusuri ng mga ahensya. Kwestiyon ng senador ang umunay pag-target sa Taguig habang may mga kaparehong issue din umano sa ibang lokal na pamahalaan tulad ng Quezon City, Manila at Ilocos. Sinabi rin ni Cayetano na handa siyang managot kung mapapatunayan ang mga aligasyon at iginiit na dapat maging patas at komprehensibo ang investigasyon sa ibang proyekto sa buong bansa. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.